Hello guys, Pets Ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, mag-update tayo sa ating tawag dito, Daphna culture or Mayna Daphna culture. Kasi binago na naman natin yung ating pamamaraan para hindi less hassle na siya. Minsan masyado ng busy, di na natin magagawa yung ginagawa natin pag Daphna culture. So binago ko siya para lang mas madali para sa akin. Tapos ayan, ito i-share ko na sa inyo kung ano yung ginawa ko rito. So yan yung ano natin guys, bago nating setup sa Daphna culture natin, Mayna Daphna culture. So dati kasi nag-green water pa tayo, tapos nilalagay natin ng sa baba, or set up tayo na ibang tub or lagayan para magka-Daphna culture. So dito sa green water natin guys, kung nakikita nyo yan dati dito, nakasabit yung green water natin dyan. So ang nangyari, accidentally mayroon akong nalagyan na green water, tapos bagong mixture, tapos after a week nagkaroon ng Daphnia. Ibig sabihin, kaya ng Daphnia ng bagong mixture natin ng ating fertilizer. Yung mixture talaga natin, yung fertilizer na 14-14, urea, tapos yeast, at saka tawag dito, cornstarch. So yung bagong mix natin doon, talagang 100% bagong-bago, pati tubig lahat. Nabuhayan siya ng Daphnia. So yun nga yung green water natin nakasabit. Nagtaka ako bakit siya parang nagiging yellow. So parang nung nakita ko may Daphnia, sabi ko lang, ayos to para hindi na ako dalawang proseso, nag-green water tapos ilalagay sa bagong tub. So dalawang proseso yun. Tapos dito diretso na siya kung ano yung natin, kung ano yung tank na nandyan, dyan na yan siya kaagad. So harvest na lang tayo ng harvest. Pero syempre magwa-water change tayo dyan, maglalagay ulit tayo ng panibagong mixture natin so para magkaroon din siya ng bagong buhay. So ang ginagawa ko na lang dito ngayon guys, ito na after a week, kumbaga every Sunday, binabawasan ko ng kalahati yan. Hinihigop ko yung dumi sa ilalim, kasi nandyan lahat ng dumi sa ilalim. Nandyan yung cause ng pagkamatay ng ating Daphnia. So linis ng kalahati, tapos dagdag ng kalahati na may bagong mixture. So yung mixture natin, ina-adjust din natin na hindi ganun katapang para hindi mamatay yung Daphnia. So nag-work naman siya hanggang ngayon. Ayan o. So ito, ang setup natin ngayon, parang siyang nagiging aquarium natin na nililis natin ng 50%, tapos dagdag ng bago. So ganun na lang ang proseso. Tapos guys, itong pala natin, yung takip natin, para to sa lamok, para hindi makapasok ang lamok. So yan, binutas-butas lang natin dyan, pati dito sa taas, para hindi naman siya kulob na kulob. So itong setup natin nag-work din to guys. Pero yung setup natin nung nakaraan, na yung separate yung green water at saka separate yung green water at saka yung Daphna culture natin, maganda din yun siya guys pag mas marami, kasi yun na mas tawag dito, mas productive yun kaysa dito. Kasi ito minsan hindi siya ganun karami, pero marami pa rin. Kumbaga kaya pa naman siya magpakain ng ating fry. So okay din yun. Pero kung nasa sa inyo na lang yan guys, kasi yun nga, ako nag-a-adjust ako base sa aking oras at saka sa aking mga ginagawa, kung ano yung kaya ko na ibigay sa kanila. So yan, itong setup na to, parang less hassle na talaga siya na setup. So kaya ito na yung gagawin natin. Tapos kung may tanong kayo kung anong kailangan yung itanong or gusto nyo yung itanong about sa Daphna culture, or yung isa-suggest nyo, comment lang kayo dyan sa baba guys, para magkaroon tayo ng
intervention para ma-improve pa natin yung DAP na culture natin, kasi itong DAP na culture natin hindi pa to sobrang perfecto, pero although nakasabihin natin na mayroon na tayo, nagkakaroon naman siya ng pero para sa akin may kulang pa rin, kaya parang every now and then nagbabago ako ng setup. So para ito bago pa lang tong setup na ganito guys, bago pa lang natin siya binago, mga 1 week ago pa lang. So okay naman. So mayroon lang ako napapansin din, baka na over na over ko ng fertilizer ng mixture natin, kaya yung iba na ito walang laman, kahit may laman naman dapat yan. So yung iba nagiging successful, yung iba hindi. So lang tayo talaga, keep on adjusting, experimenting para magkaroon na talaga tayo ng tawag dito, sustainable na DAP na culture. So ayun, maraming salamat sa panonood. Petsco Vlogs nga pala, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Petsco Vlogs. Maraming salamat, paalam, God bless, bye bye.